So sa katanungan, nababalik ba ang ex mo? Possible ba ito mga utol? Of course, lalong-lalo na nga po kung meron kayong malalim na foundation at natural na naipakita mo sa kanya at na-express sa kanya ang iyong care, pagmamahal, mga memories, fun moments mga utol, lahat po ito ay tinatawag po nating attachment. Kung meron po kayo nito mga utol, napakalaki po ng possibility na bumalik ang ex mo sa'yo permanently. Tulad nga po ng sinabi ko kanina earlier mga utol, ito po ay walang hocus-focus at halos walang mind games na gagawin. Ito po ay magiging realistic mga utol at masasabi nga po natin na paraan para makip mo ang ex mo sa'yo. Una po mga kapapong, i-process po natin yung breakup. Hayaan niyo po siyang dumating sa atin at maranasan nga po natin yung breakup cycle. Minsan sinasabi ko sa mga vlogs ko, allow yourself to grieve. Huwag nating dayain ito mga utol, nang sa ganon ito po ay maging realidad, maging realistic. Kasi sa totoo lang, dito ka lalakas, dito ka makakabunot ng enough strength na magagamit mo in recovering yourself. Dito mo rin may experience yung learning experience at yung mga knowledge nga po na magagamit po natin in the future. Dahil hindi ka magiging mabuti, hindi ka magiging magaling, hindi ka magiging maayos mga utol kung ito po ay hindi natin may experience. Lahat po ng mga successful people, kahit po yung mga relationship coach out there or even me, ay nakaranas po nito mga utol. At ito po ay talaga naman pong pinagtagumpayan namin. Bakit necessary na ito po ay dapat maranasan mo at gawin mo mga utol? Dahil ang focus natin dito is to re-establish a relationship dito sa ex mo. Remember, ang topic natin utol ay to keep them. Kaya kung halimbawang tayo nga po ay nakahold dun sa dating relationship mga utol, it will never ever happen. Ang mangyayari ay magkakaroon lang po kayo ng blaming part, magkakaroon lang po kayo ng additional negative sa isa't isa mga utol, pero it will be impossible for your ex na ma-inspire uli kung halimbawang hindi niya makikita na kaya niyong magbago, na kaya mong mag-establish ng bagong relationship. Ang susi dito mga utol, tandaan po natin, ay yung tinatawag na similarity, pagkakapareho. Ito po ay madalas kong binabanggit sa mga vlogs ko previously mga utol dahil ito po ay napaka-importante in winning your ex back. Alam naman po natin na sa isang breakup cycle ay punong-puno po ng tension, problema, anger, tampuhan, sisihan mga kapatid. Lahat po ito mga kapatid ay kailangan po nating mawala and re-establish similarity. Dahil in the first place, alam naman po natin na diyan kayo nagsimula. Nagkaroon kayo ng mutuality, nagkaroon kayo ng parehas na gusto, same page mga utol, kaya nga po kayo po ay nagkaroon ng flow at talaga naman pong umusad as boyfriend and girlfriend. Ito po ay panandaliang nawala at ang nakikita ng ex mo most probably ay yung pagiging toxic natin kasi lumabas na yung mga problema eh. So ang dapat mong gawin mga utol ay to re-establish yung similarity na yon once again. So kung magpo-focus ka sa self-worth, kahalagahan mo mga utol nang sa ganon maging contagious ka at ma-inspire mo ang ex mo sa mga pagbabagong makikita niya sa iyo mga utol na i-reestablish mo ang sarili mo, ay siguradong makakaramdam siya ng compatibility at hindi lang yon, inspirasyon mga utol. Marahil ito po ay hindi madalian utol, pero ito naman po ang sa tingin kong pinakasigurado para ma-win mo ang ex mo at to keep them. Nakakapagod na rin po kasing marinig yung mga nagkakabalikan and then naghihiwalay din mga utol. Alam naman po natin na ito po yung tinatawag nga po nating band-aid solution to reconcile mga kapatid dahil alam naman po natin na because of pride, because of emotional pain, sinusubukan po nilang magkabalikan wherein punong-puno pa po ng problema, punong-puno pa po ng stress at tension. Hindi po ito advisable. Dahil yung sakit na na-feel mo mga utol ay dodoble, titriple lang po kung halimbawang kayo nga po ay nagkaroon uli ng relationship and then nasira ulit. I have experienced so many clients na dumadaan nga po sa parehas na pagkakamali, paulit-ulit mga utol, lalo lang pong nahihirapan. Dahil dinadaya yung self-worth eh. Inuuna yung sinasabi nga po nating to ease the pain rather than winning your ex. Mamili tayo sa dalawa mga utol dahil kung winning your ex ay dapat talaga ayusin po muna natin ang ating sarili. Self-improvement. Second, you need to formulate a plan mga utol. Dahil pagka may plano ka, may direction ka, may sense of direction. Kung wala kasi yan mga utol, saan ka kukuha ng motivation? Kailangan talaga ipakita mo muna at iparamdam sa iyong sarili na ito ang gagawin ko. Dahil sa ikaw ay emotionally damaged mga utol, walang tutulong sa ating sarili mga kapatid kung di tayo. Kailangan po nating i-direct,
kailangan po nating i-guide ang ating pagkatao, pag-iisip po natin sa dapat po nating kalagyan at dapat ito ay sa pagiging mabuti natin. Kaya marami ang nahihirapang mag-isip kung ano ang gagawin mga utol dahil pagka kayo po ay may emotional pain, karuktong po niyan yung confusion. Siyempre po nalilito tayo at naguguluhan tayo. Ang ginagawa na nga lang po natin mga utol probably ay ini-interpret, ina-analyze po natin yung nangyari. Kailangan kalimutan din po natin yun mga utol at gumawa nga po tayo ng vision or plano. Dahil mai-eliminate po nito yung confusion na maaaring nararanasan mo sa kasalukuyan. Along with our very effective topic today mga utol, ay ipapaalala ko rin po yung kadalasang ginagawa natin, yung nagpapaawa. Yan po mga utol ay dapat hindi natin ginagawa. Huwag nating pabayaan na bumalik ang ex mo or maalala ka ng ex mo or even ma-realize ng ex mo out of pity. Dahil marami sa atin ay pinaparamdam na tayo nga po ay parang nahihirapan sa ngayon, hindi maka-move on, hindi maka-let go, at apektado nga po ang araw-araw at pamumuhay. Mali po ito mga utol dahil hindi po mapopromote yung inspiration. Kanina babalikan ko, ang sabi ko nga po, kailangan mo ng bagong relationship. Paano mangyayari ito mga utol kung binabase nga po natin sa PT at binabase nga po natin sa parang sinisisi natin ng ex mo, ang gusto natin magsisi siya mga utol, negative pa rin yun eh. Kahit na sabihin na natin maalala ka niya or maisip nga po niya na mahal ka niya mga utol, hindi pa rin po siya mamomotivate. So papaano kayo magkikita at papaano nga po kayo magkakaroon ng bagong relationship kung ganito ang itsura ng emotions nyo? Hindi po pantay. Nabanggit ko kanina yung pinakasusi, mutuality mga utol. Pagka nakita niya kasi na parang parehas po kayo ng gusto at build up ito sa respeto, tiwala, at understanding mga utol, paano naman pong hindi ka maiisip, hindi magkikare ang ex mo sa'yo dahil yung love mga kapatid ay lagi ko naman pong binabanggit na present yan parate. Laging nandyan yan. Nasira, naging negative, hindi lang po romantic at hindi po motivated. Pero may pagkakataon ka at napakalaking pagkakataon mga utol na ito po ay baguhin. Kailangan mo lang po ng oras. Stop showering your ex dun sa pagmamahal na yon. Tapos na yon mga utol. At yon ay nandito pa rin ang mga ex natin. Stop showering your ex with affection. Shower them with respect and understanding. Kaya yung paglayo mo o yung pagkakapareho nyo nga po ng gusto na manahimik muna mga utol na iparamdam sa kanya na kayo po ay agree dun 100%. Napakalaki po ng bagay na to mga utol para maramdaman niya na kayo po ay parehas ng gusto. Dito na nga po mapopromote yung compatibility, mutuality na sinasabi nga po natin. Sigurado ako mga utol na sa oras na to, kung ano man yung naging dahilan, kaya po siya umalis at naghiwalay kayo mga utol, ay sariwa pa yan sa mga puso't isipan ng mga ex natin. Kaya showering them with affection, pinapatunayan mo, binibigyan mo ng kung ano-ano mga utol, will not be magic. Hindi nito kayang baguhin yon mga utol. Hindi nito basta mababago yon magically, miraculously mga utol. Kailangan kasing makita mo niya na kayo nga po ay nagbago, kayo nga po ay talagang nagkaroon ng inspiration once again. Nang sa ganun maging interested nga po siya at inspired to build a new relationship with you mga utol. Maaring ito po ay hindi na katulad ng dati na, oy, kailangan tayo magkarelasyon uli Sometimes, nagsisimula muna to dun sa mga slight connection. Konting flow lang po mga kapatid. Yung tinatawag nga po natin na parang special friend or magkaibigan kayo ulit. Pero ito po ay magagamit natin mga utol for you to display yung mga nangyaring pagbabago sa iyo. And then later on, ito po ay magpupropel at magiging isang legit na relasyon. Huwag lang tayo magmadali mga kapatid. In my opinion, sa tingin ko kailangan mo ng around 7 months, 6 months, or even more para mangyari ito. Dahil di ba ang usapan nga po natin is to keep them, hindi naman just to win them. Kung tayo po ay nagmamadali at hindi nga po natin kayang i-handle yung emotions natin at hindi po natin nakikita clearly yung possibility na ito po ay mangyayari mga utol, hindi po para sa atin ang videong ito. Itong videong ito at vlog na to mga kapatid ay para dun sa nakakaintindi at may determination, may patience, at talaga naman pong gustong-gustong ibalik ang ex niya na hindi na nga po ito aalis. Naniniwala nga po dun sa sinasabi nating realization. Dahil kung walang better understanding at walang realization ng ex mo mga kapatid, hindi niya na-validate kung ano talaga ang kahalagahan natin, hindi rin po magtatagal, siya po ay lalayo at aalis muli. Intindihin po natin na kahit sino, lalong-lalo na nga po ang ex mo mga utol, kailangan din po niya ng panahon, kailangan din po niya ng space para alisin yung mga negatibo na naiisip po niya.
It really doesn't matter kung anong pinanggalingan nito, basta't ito po ay masama, problema, or let's say pressure, kailangan po natin siyang bigyan ng panahon para magpagaling din, katulad din po natin. That's why nagkakaroon ng conflict Dahil ang nakikita ng ex mo sa'yo ay parang ayaw mong gumaling. Ang nakikita ng ex mo sa'yo ay parang pinipilit mo lang. Dahil nga po sa pansarili natin mga utol. Ang magiging pakiramdam po kasi ng ex natin ay parang wala tayong understanding at hindi nga po natin nire-respeto yung boundary, protection na gusto niya munang ilagay sa kasalukuyan dahil nga po siya po ay nagkakaroon ng pressure at problema. Mawawala yung pagka-needy mo. Ngayon, pagka halimbawang naibigay mo na to mga utol at ready ka na nga pong kumonek sa ex mo with a better opportunity and new type of relationship mga utol, i-present mo yung sarili mo ng 100%. I'm not saying na ito po ay biglaan. Kahit po dahan-dahan mga kapatid, kahit po gradually na maiparamdam mo sa kanya ang mga pagbabago mo, slight connection. Paminsan-minsan, yung nararamdaman nga po niya na kayo po ay nagbalik na sa dati at inspirado na muli mga utol, gawin mo ito, huwag ka mag-hesitate. Pero, provided na nabago mo ng sarili mo and also provided na naibigay mo na yung enough space para naman siya po ay gumaling din. At kung ramdam mo na pwede na po kayong mag-build ng bagong relationship muli mga utol kahit hindi na po katulad ng dati, basta't special at positibong relasyon mga utol, napakagandang simula na po ito.